Grabe no, ako, to be honest with you, tong angas dahil nakakapikon, no? Ang problema kasi dito etong si Marcoleta nung nakarang linggo, 'di ba? Nang sabihin niya na ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito, hindi po bagong motion ito. 'Yon. So ang tanong, paano ba niyang binabayaan? Paano ba niyang dineliver 'yan? 'Di ba? Kasi ang sinasabi doon ni Risa Ontiveros, yung video, no, yung do sa video na 'yon na nakita ko, teka ha, na eto, yung angas ni Marcoleta. Ang tagal. Tayin natin. Wala pa. Tagal. Kasi ang alam ko niyan, so sinasabi ni Risa Ontiveros, ito bago lang ang motion na ito. Pero merong motion talaga nung 11 pa related to that na pending. Meron eh. Bagal. Okay, eto na. Antib na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Okay, totoo yung sinasabi niya eh. Dahil ito ho yung journal, no. This is about the remote participation. Ito yung journal. Nung 11 yan, yung journal na yan. Okay? Minority contingent sa Committee on Rules. Yun ang problema. Wala pang nilalaman yung Committee on Rules nila. No. Kaya doon ako na rin sa kanila na bakit parang tila bagay dinadaan na sa tama yung terminology diyan na na binabraso. Okay, binabraso sila ganyan. Ngayon, todo namang palusot din etong si Marcoleta eh. Teka. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ako sinusugot. Kasi di ba ganito yung sistema. Pag dumating ho sa committee level, kasi ni-refer yun sa committee, base dun sa journal. Ang sabi ni Cayetano doon, mabuti pa i-refer natin sa committee, sa Committee on Rules. Di ba? I-refer natin doon para mapag-usapan. Ngayon, ang problema, si Joel Villanueva. Sabi niya, ibinalik na daw sa kanila for plenary action. Yon. Ngayon, yun ang question nila dyan. Bakit for plenary action? Wala naman kayong report, walang committee report kasi walang trabaho pang ginawa ang committee. Anyway, we'll talk more about that. Okay? Ang ko lang rito, yung angas nito ni Marcoleta rito. Totoo naman kasi na ito po ay pwedeng ituring na na bagong motion kung ito ay tawag dito, ginawa sana nila ay pinabunot muna nila, pina-take up muna nila yung May 11 motion. Nakapareho lang din naman. Then
dahil hindi pa naman nagkakaroon ng aksyon, sana ho may nag-move sa kanila na ano na yon, na ibasura na yun o kaya i-defer na yung motion na yun since walang way para ito maasikaso. Kasi kinakailangan ang aksyon sa motion. Ang aksyon sa motion na yun since it was referred to the certain committee. Walang committee talaga. Di ba? And then, nung araw na yan lang din, nung hapong yan, yung kopya ng motion, no, na ni-reiterate daw ni Marcoleta dyan, binasa niya uli yun that can be considered as new motion. It's like a rebirth of the deferred motion. May mga ano sila may mga confusion na nangyari diyan sa proseso nila Dahil syempre yung init ng tawag dito, nandun pa yung mga samaan ng loob. Kung mapansin na lang ninyo kung paanong bumitaw ng mga salita si Tito Soto, di ba? Kay Cayetano, Senate President Cayetano, tsaka kay Loren. Lalo na si Loren, alam niyo naman, di ba? Parang si Judas, kasabay pa ng Panginoong Jesus na sumausaw ng kanyang tinapay, di ba? Kasabay ng kumain, todo pang sa kanya lapit, yun pala ipagkakanulo lang pala siya. Ganon na ganon ang ginawa ni Lawrence. So matanda, may pa siya meron pa siyang angst. Diba? May sama pa siya ng loob. Kailangan understandable, ang nakakayamot lang dito yung mga sinabi kasi ni Marcoleta. Yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything. Without giving meaning to anything. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam Sino po President, magsasabi Madam na President, bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Madam sinasabi ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 130. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman. suspended. Pwede Yun. Okay. So, eto ngayon ang reaction, 'di ba? Ni Ping Lacson kinabukasan. Ano yun 26 yun kinabukasan sa interview sabi niya, I have a simple message. It is the rules, stupid. Hindi ako nagtataka baka dumating ang araw magkaroon tayo ng mga senador na na nagsasapakan. Ayun ang problema ho kasi kay Marcoleta kung inyong napupuna. Ako maski sa Senado napansin ko na to 'di ba? Yung ultimo hopya nga lang na kinain daw yung hopya niya. Yung MVP niyang hopya ay yung feeling ng superior being. Kaya ang dating tuloy nagiging siyang mapagmataas. Mabuti na lamang po talagang kay buti ng Diyos. Hindi nyo ba napansin yung mga taong mga mayayabang, yun ang may mga diferensya? Diba? Kaya dati, kapitbahay namin, ang lakas manglait, dulig naman. Kaya pag kami na nakakaaway siya, pinagsisigawan tuloy siyang duling. Eto namang, itong isa namang kaibigan din namin, nung nag-aaral pa kami ni Go Philippines, hindi ko pala naging klase Go Philippines doon sa cellphone repair and electronics. Doon sa subject na yun, nagkaroon ako ng kaklaseng lumpo. Hayop naman yung bunganga ng lumpo sa kayabangan. Kung paanong lait-laiting kami pagdating sa kaalaman. Natural nung alam namin. Kaya nga kami nag-aaral doon sa SB Negotech. Ubod ng yabang. Kaya lang sabi namin, talagang ganun pare. Yung kaklasikong taga Jehovah's Witnesses, sabi niya, pabayaan mo na Brad. Yung hindi nyo ba napansin yung mga may kapansanan? Yung mga mayayabang, sila yung mga may tatak. Sabi naman tatak. Ayan, tignan mo siya, yung kalagayan niya. Unawain na lang natin. So sa kanya kay Marcoleta pasok na pasok, di ba? Anong sabi rito ni Erwin? Abogado ka nga, low rank naman. Pinagyayabang mong abogado ka Pareho kayo ng anak mo laging supalpal. Kung ako sa inyo, mahihiya na ako. Ay totoo. 'Di ba? Kahit na lagi ng supalpal, patira pa rin kasi ang feeling
siya yung tama palagi. Oh. Sa mga nagiging mga naging ahente ko rin dati sa call center. Nako, mababait, very diligent pagdating sa trabaho. Pero hindi mo matatawaran pagdating sa usaping relihiyon. Talagang kailangang dumalo, hindi pwedeng masagasaan ang oras ng pagsamba nila. Pero ang hindi ko nagugustuhan yung kanilang attitude na feeling superior sa lahat. Sabi ko, doon kayo mali. Mali kayo doon. Nagiging kayong parang mapagmataas, pero napakasimple ng inyong mga itsura. Hindi bumabagay. Mami-misinterpret kayo. Gamitin nyo yung superiority complex nyo kako sa performance sa trabaho. Hit more sales. Close more sales kako. Make more money. Not for me, but for you. Oh, yun ang sinasabi ko sa kanila. Dito, nagulat ako talaga rito kay Marcoleta na hanggang diyan sa Senado, dala-dala niya pa rin. Kaya nga tuloy pinagtatawanan na siya ni Justice Carpio. 'Di ba? Pinagtatawanan siya ni Justice Carpio. Oh, humamon pa siya ng debate nung pinatulan, nag-excuse. Ang gusto niyang debate, no holds bar. 'Di ba? Ang rules naman ng debate, yan, tawag diyan, merong delimitation para hindi yung kung saan kayo nakakarating. Delimitation, ito yung ating topic na pag-uusapan. Para yung resources nyo, doon lang nakapaloob. Para yung pinaka the best, 'di ba? Para doon sa inyong debatehan, yun ang lalabas para sa kapakanan ng nakikinig, magkaroon ng enlightenment. Ay nako. Barado tuloy siya. Matapang din si Erwin eh. Oh. Kasi tingnan nyo 'di ba sabi nga ni Erwin tinamaan dito sina Camille. Kasi kung di ako nagkakamali 19 ang mga senador na hindi po abogado. 5 lang abogado Oh, 2, 3, 4, 5. Oh. Paano ngayon 'yan? 'Di ba? No. Siguro si Loren Legarda napalunok na lang nung sabihin ni ni Marcoleta. I understand Marcoleta's point when he said that. Ang punto niya kasi doon, sinasabi kasi ni Risa Ontiveros na bagong motion ito. No? Kay Marcoleta naman, hindi ka kasi abogada kaya hindi mo naiintindihan yung parliamentary procedure. Na yung previous unfinished business can be taken up on the next meeting. Alam niyo pagka gano'n naman kasi hindi naman tamang sasabihan yung kasama ng gano'n. Pwedeng i-enlighten, sabihin, Mr. Chair, please enlighten our colleague na ganito, na this has been an outstanding motion since May 11 pa. Dapat ganun lang 'di ba? So nagkaroon patuloy ng ng bakbakan nung nakaraan dahil po sa superiority complex, no? Or sa harap ng ibang tao ay kayabangan ni Marcoleta. 'Yun ang nagiging problema sa kanya. Mainam naman sana kung meron siyang mga napatunayan na maski nung nandoon siya sa Kongreso. 'Di ba? Ang kanyang nabakbakan lang naman doon ng ABS-CBN. O meron pa siyang kaso dating na involved rin siya sa PDAF. 'Di ba? Buti nga na-dismiss din 'yon. Nawaliwala lang 'yon pero nadamay rin siya doon. Marami sa kanilang nadamay ng mga senador at kongresista noon. Okay? So iwan na nga muna natin 'yan.